Sa aklat po ng 2 Peter chapter 2 o chapter 3 and verse number 18. Chapter 3 in verse number 18. Yung mga wala pa kitabihan nyo lamang mga kapatid. Girls, yan, sarap. Sarap. Yan, para meron din kayo nakikita. Okay? Alright. So, yung mga kabataan, bihig tayo sapagkat tayo may kinig ng salita ng Diyos. Okay? Now, sabi dyan sa 2 Peter chapter 3 and verse number 18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Alright, tayo po'y sandaling manalangin. Dakilang Diyos, marami po salamat sa talata namin binasa. Salamat po sa mga testimonies na narinig po namin. Salamat sa puso na pinagkaloob niyo po kay Pastor Louie. At salamat na binigyan niyo po siya ng pribileyo na kayo po ay mapaglingkuran together with His family. Thank you, O God, for the people here. Thank you for your people here. And thank you for their desire to grow, O God. At naniwala po ako na ito po dapat ang desire ng maraming Kristiyano. So please, let them understand what is it about to grow. And kayo po ang mauna po sa amin at nawa po yung maging maliwanag po sa amin lahat ng mensahe nito. Maging sa mga bisita po namin, O Diyos, na po ito ay maglagay po sa kanila ng hungering, mag-cause sa kanila ng hungering and thirsting for the Word of God. Kaya hindi po ito magiging una at huli po nilang pagdalo, Panginoon, kundi ito ay magiging pangunahin, simula ng kanilang pagdalo po, Panginoon. Kung maunawaan po nila kung mabuti ang inyong salita. So please use me tonight in Jesus' name. Amen. Alright, pwede na po mapo. And thank you. And let's listen to the preaching of the Word of God. Okay? Now, dito po tayo lahat nakatingin, dito po tayo nakapay attention. At alam nyo, kaya po dahilan kung bakit namin po kayo inimbita rito para po sa salita ng Diyos. At hindi po namin kayo inimbita rito para i-entertain sapagkat kung entertainment ay marami po sa labas, no? Marami dyan sa labas. Pero nandito po tayo para makapakinig ng salita ng Diyos. Po. Kaya bigyan po natin ng attention yung pakikinig natin sa salita ng Diyos at upang maunawaan po natin ang ibig sabihin ng paglago. No? Kasi ito po, makikita po natin dito, nakalagay po rito, commit to grow. Paano po tayo lalago? Saan po tayo dapat lumago? At ano po ang magiging resulta kapag tayo po ay lumago? Ito yung mga bagay na dapat po natin unawain at makikita po natin kung gaano kahalaga ang isang Kristiyano na lumalago. Okay? Now, dito po sa binasa po natin, ang gagawin ko po ngayon, ipipresent ko po muna sa inyo yung ibig sabihin ng paglago. No? Sa ibang mga anggulo, mga kapatid, pag sinabi niyo pong lumalago ay nag-i-increase. No, pagdating sa business, lahat po yan ay nag-i-increase. Pagdating sa kaalaman, yan po ay nag-i-increase. No, pagka lumago ka physically, tumaba ka, nag-i-increase ka sa laman. Pagka ikaw naman ay tumatangkad, nag-i-increase ka sa height. You see? And so, ang growing is an additional. Di po ba? It's additional at hindi po yan subtraction. And then, pag nilagay niyo po yan sa buhay, ang isang tao, dalawa lamang po yan. Wala hong neutral. It's either he's growing or dying. Yan. Wala pong nakahang. Okay? Walang nakahang. So, maaaring isang tao po ay nag-grow o dying. So, ganyan po. Ngayon, dito po sa binasa natin, sinabi po dito ni Peter na siya po ang may akda po rito, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ.
That is in verse number 18. Pero ang simula po niyan ay hindi po yung grow. The first word in chapter 8, and in verse number 18 is not the grow. Meron pong but. But. Okay? Na yung but, mga kapatid, ay napakagandang word ito kapag ka pinag-aaralan ng mabuti. Sapagkat ito po ay tinatawag nating conjunction, nagdudugtong pero merong tinatanggal. So ano po yung tinatanggal dito? Ano po yung binabawas? Ano po yung inaalis niya? Meron po siyang binabaliwala. Look in verse number 17. So kung ito'y conjunction, karugtong ito ng verse 17, na sa verse 17 ay pinasubalian. Tingnan niyo po kung ano nandiyan sa verse number 17. Ye therefore, beloved, seeing ye know these things before. Beware, lest ye also, being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness. Okay? So yun po yung nandiyan, mga kapatid, na alin po yun? Yung danger, mga kapatid. Okay? Yung danger. Ano po yung danger, mga kapatid? Na ma-fall ang isang tao doon sa kalokohan, sa kasalanan ng ibang mga tao, ng mga taong wicked. Alright? Kapatid, pakitabihan mo sila. Kunin mo yung nasa gitna. Dali mo rin yung nasa gitna. Yeah. Totoo, dito ka sa may gitna. Yeah. Mas gwapo ka kasi. Yeah. Dito. Hindi, yeah. Hindi, ikaw na. Ikaw na pupunta sa gitna. Diyan, maupo ka lang dito. Maupo ka lang. Yeah. Dito ka. Itabi mo siya. Sige na. Yeah. Sige, i-workout mo para hindi sila naglalaro. Okay? Now, listen. Makinig po kayo na mabuti. Okay. Ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, alright? Ang sabi po ng Biblia, meron sa verse number 17, meron po diyang danger. Okay, gawin mo na lang mo, magdagdag ka na lang mo ng upuan dyan. Dagdag mo ito. Pakiisod mo. Isod ka iyo. Yan, isod ka. Yan, okay, that's good. Alam niyo, pag hindi po kasi tayo sanay, kaya tinutulungan natin yung mga bata. Na, ito dahilan kung bakit ito yung theme, grow. Dapat lumago talaga. See? Now, so makikita niyo po mga kapatid, ang isang tao, ang sabi dito, may warning po dyan sa verse number 17, na possible na tayo po ay malid away from the truth and to the error, papunta doon sa kasalanan ng mga tao. You know, ito po'y, pag sinabing wicked, ito po yung grupo ng tao na nagmamahal na o natutuwa na sa ginagawa nilang kasalanan. Yan po ang ibig sabihin wicked. Napalagay na po sila sa kasalanan. Now, nais ko po sabihin sa inyo na para lamang maging maliwanag sa inyo ang Biblia, kasi minsan pagka pinag-aaral mo yung Biblia na ganito, para bang ang layo, para bang hindi ka-in. Pero pag tinignan nyo mabuti, eto ang Biblia, nagsasalita sa atin mga kapatid, eksakto sa pangangailangan ng mga kabataan ngayon, sa pangangailangan ng pamilya. Alright? Ang danger po rito ay yung mga tao ay matanggal. Yung mga tao matanggal doon sa magandang kalagayan nila at unti-unti maigagabay sila, mapapalagay sila doon sa kalagayan, mga kapatid, ng mga taong napalagay na sa kasalanan. Kapag sinabi mo ang tao na palagay na sa kasalanan, tinitignan nila ang kasalanan na parang hindi na kasalanan. Naunawahan niyo po. For example, nakakita po ba kayo ng nagsusugal? Okay? Kasalanan po ba ang pagsusugal? Sa iba, hindi po yan. Pero mga kapatid, kaya kasalanan ang sugal kasi sinusugal mo. Ganun po yan. Wala kang katiyakan. Nagsusugal ka eh. Sinusugal mo ang lahat. At hindi mo alam, isang araw, yung sarili mo ay wala na doon. Kasi naisugal na. Okay? Now, listen. May mga tao na umiinom ng alak na sobra-sobra talaga, mga kapatid. May mga tao na, na nangungurap. At yung mga alam mo natin ngayon, ang issue ngayon, hindi na po ito kailan sa inyo. Pumunta kayo ng YouTube, grabe ang debate ng gobyerno at saka ng mga oposisyon tungkol sa pagnanakaw.
corruption. Pero alam niyo po ba, ako mismo nakausap, nagkaroon ako ng kausap na opisyales na naniniwala sila doon na ang corruption ay hindi masama, wag lang grabe. Di mo ba? So napalagay na sila sa corruption. Di mo ba? So, yan ang matindi ho dyan eh. Na kapag ka ang isang kabataan, nagkaroon ng kaibigan. Okay? Halimbawa ito, nagkaroon ng kaibigan, na itong kaibigan na niya ito ay palagay na sa kasalanan. Na yung kasalanan ay hindi niya na tinitignan na kasalanan. Kaya parang palagay na. Nagkakaintindihan po ba tayo? Amen. Ngayon, itong isa ngayon, hahatakin niya yan. Hahatakin niya ngayon. Hahatakin siya. Okay, ang hindi niya alam, napalagay na yung kaibigan niya, napalagay na sa kasalanan. And before you know it, wala na, nandun na siya sa kasalanan. Nakakita po ba kayo mga kapatid, noong araw, ako po'y nabuhay, mga kapatid. For example, ako po'y nabuhay na ang mga babae ay mahaba magdamit. Okay? Mahaba magdamit. And then, walang ipinapakitang bahagi ng kanyang katawan. Everything's covered. It covered. Wala akong tinatawag na backless noong araw. Nakakaya yung araw. Makikita niyo lamang po yan sa pelikula noong araw. Pero unti-unti inintroduce sa atin ang pelikula. Hanggang sa dumating na, kung kayo nasa Manila, pupunta kayo ng SM Ora kasi malapit lang po yan sa church natin doon. Pag pumasok kayo mga kapatid, minsan nakakita ko ng mga babae na sinabi ko, mukha yatang nakalimutan niyang magbihis. Nakalimutan niyang magdamit. Alam niyo kung bakit? Kasi po, naka-under lang lahat siya. Everything is underwears. Para lang nakabra, para lang sabi ko, look at this. Noong araw ay walang ganito. Pero ang sino man po na napunta doon, nagsimula mo yan sa pakunti-kunti. Okay? Now, sinasabi ko po yan, na ang mga tao, lahat po tayo rito ay posible po na dumating sa kanyang klaseng kalagayan na hindi po natin namamalayan. Okay? Now, kaya ang sinabi po rito, eto ang solusyon. Ang solusyon po dyan mga kapatid ay sinasabi rito ni Peter sa verse number 8. So, kaya merong ba ang magpapasubali doon sa verse number 17 ay yung verse number 18. Ito ang solusyon. Grow in grace. Amen. Sa biyaya, in other words, nandyan po yung kamay ng Diyos. Nandyan yung power ng Diyos. Nandyan yung wisdom ng Diyos. Yan po yung biyaya, pabor ng Diyos. You see, lahat ng hindi natin gusto sa buhay natin, or lahat ng mga bagay na ayaw natin mangyari, na posibleng mangyari sa atin, dulot ng paghatak sa atin ng mga taong napalagay na sa kasalanan, ang solusyon ay lumago sa biyaya ng Diyos at pagkakilala sa Panginoon. You see, may mga panahon kapatid at may mga taong hindi po naniniwala rito na ang buong akala nila na pag pumasok ka sa ganitong klaseng pagtitipon, ang nasa isip kaagad nila ay reliyon. Ay, ayoko dyan, baptist kayo, di ba? Kasi ako katoliko eh. Nandito mga kapatid, hindi po natin pinag-uusapan kung taga saang simbahan ka at anong grupo ng pananampalataya ka. Ang kailangan po ng bansa natin ay ma-educate ang mga tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos sapagkat ito ang kulang na kulang po sa atin. Kaya ang sabi ng Biblia po dito, grow in grace. In what? In the knowledge. Okay, sa kaalaman. Now, ang akala ng mga tao, yung malaman lang nilang merong Diyos. Tapos na lahat. Kaya yung bata pa, pag tinuro mo, where is God? There. Akala natin, maka-Diyos na yung bata pag lumaki. Hindi po. Ang tawag po doon ay ritual. Ang tawag po doon ay seremonya. Ang tawag po doon ay reliyon. Pero yung pagkakilala sa Panginoon, ang tawag po doon ay edukasyon. Naunawa niyo po? So, paano po ang sabi ng Biblia? Okay? Ngayon, yung unang alam mo na mayroong Diyos, hindi ho nagtatapos doon. Ano ang kailangan po? Notice the word, eto.
grow. Kinakailangan may additional. Kinakailangan may dagdag. Sige pa, alam mo na mayroong Diyos. Sige pa, bakit? Hindi ka pa tapos sa pagkakilala sa Diyos. Kasi po, yung nagbabago ng buhay natin, yan po yung the more na nakikilala natin ang Panginoon. You see? Pero kung ang pagkakilala natin sa Panginoon, kasi mahirap po sa totoo lang ha. Sa totoo lang. Sasang-ayunan ko po kayo. Napakahirap sumunod sa isang persona at sumang-ayon sa isang persona na hindi mo nakikita. Yung mga tao, nag-i-kunwari na lang yan. Nag-i-imagine na lamang yan. May Diyos, hindi ba? Sabi ni Lord. O, sabi ni Lord. Ganun yan. Pero may makikita mo, mga puti. Nagwawala yan. May makikita mo, nagpuporap yan. So sabi ni Lord, ganun lamang, yun lamang kaisip pa nila. Pero gaano po natin kakilala talaga ang Diyos? Now, listen to me now. Hindi po yan nakukuha sa biglaan. You see, wala akong engineer na nag-aral ng 2 o 1 taon at 2 taon. 4 na taon na pinag-aaralan niya. And then bago mag-exam, ano ginagawa niya po? Nagre-review pa yan. Di mo ba? Yung mga lawyer, mga kapatid, bagamat nagsisinungaling lamang yan sa korte, pero makita nyo, nag-aaral pa rin yan ng mahabang panahon. Yung mga doctors, you see, nag-aaral pa rin yan ng mahabang panahon. Ngayon tayo, kapatid, hindi ka magiging mabihasa, mahusay na Kristiyano at maayos na Kristiyano kung magpag-aaral mo lang ang Diyos ng one time. Kilalanin mo siya ng mabuti. Kaya nga po, ang simbahan ay naririto upang makatulong sa tao na patuloy tayong makakilala sa Diyos. Yun po ang papel ng simbahan. Kaya dito, ang nagmi-minister sa inyo, voluntarily. Ang bihira. Bihira po kayo makatagpo ng ganyan, nagtuturo na libre. Oo. Ngayon, uso na ngayon ng online tutorial. Para maturuan kayo, magbayad kayo. At bago kayo maturuan, hulog muna kayo. Ano yung card ninyo. Pero alam niyo po ang church, voluntaryo yung pastor nagsuko ng buhay para paglingkuran ng Panginoon upang i-educate ang mga tao. And so ang solusyon doon sa verse number 17 ay nasa verse number 18. Okay? Makinig na mabuti. Ngayon, kasi parang baliwala po yan. Alam niyo kung bakit? Saan nagsisimula po ito? Ito na. Saan nagsisimula ang edukasyon pagdating sa Diyos? Okay? Na maliwanag po. Ang sabi mo ng Biblia, Brad, tabihan nyo. I-pull out nyo rin yung isa. Gitna, parang may ano dyan sa ano. Tabihan nyo yung ano. Alright. Yan. Kumawa pa po. Para maganda. Gusto namin, kaya natin ginagawa ito para makunawa. Saka yung isa, tabihan mo yan. Tabihan mo yung isa, yung may hawak na. Yan, may hawak na phone. Okay. Seryoso tayo ito. Yan. Tabihan mo lang dyan. Sabi sa inyo lang. Ito, dyan. Sabi sa inyo. Bigyan mo lang dyan, ano. Yan, dyan lang. Bigyan mo siya ng upuan dyan. Yeah. So listen. Kaya po namin kayo ginagano kasi para ayoko na alabas kayo rito na wala po kayo lutunan. Okay? Let's accomplish the purpose. Okay? Now listen. Ako po'y matagal na ako nagmi-minister sa mga tao. Sabi nga kanina ni Pastor Louie, matagal na kami. For over 30 years na nagsasama kami. Nag-minister po ako since the ministry na ako'y nagpastor. Nag-minister po ako sa armed forces natin at saka sa Philippine National Police since 1987. Imagine that. Kaya ngayon sa church, may mga two-star general na tayo na nagsimula lamang po yan at tenyente sa church. So imagine kung gaano po yung katagal. Kaya you must take this seriously. Hindi po tayo naglalaro. Ano po? So I hope to mga kabataan, kasi naunawaan ko po sila, kasi mga bago pa lamang sila. Kaya nga po, kailangan ng edukasyon. Ano po? So I hope na naunawaan niyo po yan. Ngayon, so paano po at saan po tayo nagsimula?
po yan. May naghayag sa inyo na salita ng Diyos. Okay? Naalala niyo po ba, mga kapatid, si Pastor Louie, hindi naman po yan ganyan. Lahat na nakatayo na, hindi naman po yan ganyan. May naghayag. Yung iba sa inyo rito, hindi naman kayo ganyan eh. May naghayag sa inyo, nakapakinig kayo. At nung nakapakinig kayo, parang medyo may nagustuhan kayo. May nag-touch ng isip ninyo. Okay? Now, kasi ang sabi ng Biblia, maliwanag po, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Pakikinig ng ano? Salita ng Diyos. In fact, pagka ginawa po natin colloquial yung salita na yun, tatanggalin natin ayon sa context ng Bible, tayo po talaga ay bunga ng naririnig natin. Whether for good or for bad. You see? Kasi ang bawat isa sa atin mga kapatid ay hindi po tayo original. Tayo ay bunga ng impluensya ng iba. Lahat ng nasa kulungan ngayon ay impluensya po yan ng iba. Lahat naman na nasa church ngayon ay impluensya rin ng iba. Nakukuha niyo po. Okay. But as far as the church is concerned, sabi ng Biblia, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. So in other words, nakatanggap tayo ng salita ng Diyos. Ngayon, ano ang sabi ni Peter tungkol po sa narinig po natin? Okay? Grow. Grow. Kung mayroon ka ng narinig, huwag mo basta na lamang narinig. Ngayon, ito yung chance na inyo. Mga kabataan, tandaan nyo, ako nang galing din ako sa pagkabata. Lumaki ako sa Sunday school. Okay? Laki ka ba sa Sunday school? Yeah. Kanina si anak ni Alex, laki sa Sunday school. You see, no, itong mga anak ni Pastor Louie, laki sa Sunday school, mga kapatid. But listen, kahit na po kami lumaki sa Sunday school, we need to grow. Now, paano po nagsimula yan? Si Peter, sa sulat niya, personal letter niya na sinasabi niya, nasabi sa 1 Peter chapter 2, verse number 2, grow in, sabi niya, as a newborn babes desire the sincere milk, which is the Word of God. Okay? Now listen, alam niyo po ba na kung ang pananampalataya ay nanggaling sa pakikinig ng salita ng Diyos, in other words, ito po ay ipinapakain sa atin. Finid po tayo. Hindi po tayo ang kumuha. May nag-feed po sa atin. May nagpapakain po sa atin. Okay? Nakatulad din ang sinabi ng Panginoong Kristo nung siya'y tinitempt ni Satanas. Okay? Ang sabi ng Panginoong Kristo kay Satanas, ang tao'y hindi nabubuhay sa pamamagitan ng tinapay lamang. Ano yung tinapay? Physical food. But by every word that proceeded out of the mouth of God, kundi dahilan sa salita ng Diyos na nagkagaling sa bibig ng Panginoong Kristo. Bakit? Kasi po tayo may physical at saka may spiritual. Pinifit po tayo ngayon, right now, yung ating spiritual, yung ating totoong pagkatao. Okay, pinapakain po tayo. So, kung ang pagbabago lumago ay kinakailangan, hindi ka lalago, kapatid, kung wala kang kinakain. Ngayon, pagka meron kang kinakain, doon ka ngayon lalago. Ngayon, pagdating ngayon sa pagkain at sa paglago, ay mahalaga yung nagpapakain. Kaya nga po, kapatid, sabi sa Hebrews, chapter 13, bigyan natin, sundin natin, obey them which have the rule over you. Sapagkat sila ang nag-iingat ng iyong kaluluwa. Sila ang nag-feed. Kaya nga sa mga Kristiyan, mahalaga po na tayo ay nasa tamang lugar na pinapakain tayo. At mag-ingat din po tayo sa mga nagpapakain sa atin. Bakit po? Mahalaga po ito. Titignan ko po sa inyo mabuti, pakinggan nyo mabuti. This is really exciting, okay? Now, kasi po ako, may bago akong apo ngayon. At yung bagong apo ko ngayon, bago-bago pa lamang, few days pa lamang po siyang kumakain. Okay? Now, ang unang pinapakain mo, hindi ako nagkakamali sa kanya, ay ampalaya. At yung ampalaya na yun, na hindi kinakain ng tatay niya. Yari siya. Alright?
Ngayon, yan yung pinapakain sa anak niya. O, ang dami rito, hindi na kumakain na ng palaya. Pero kumakain kayo ng papait. Yung gulay, yung damo, naintindihan nyo, no? Kasi nandito tayo sa Ilocanja eh. Naimas ni papait. Yeah? So, ngayon, yun ang pinapakain sa kanya. Alright? Now, this is really important kapatid. Tingnan nyo. Iniisip ko, habang kumakain yung baby, pinapakain yung baby, ang dami pumapasok sa isip ko. Napakahalaga pala talaga yung papel ng nagpapakain. Alam niyo kung bakit? Siya ang pumipili ng dapat kakainin ng baby. Bakit? Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na hindi siya pinakain, mga kapatid, ng matamis. Hindi siya pinakain kaagad ng ice cream. You see that? Bakit? Pinakain siya ng ganong klaseng pagkain para maging healthy. Nasundan niyo po ako? Para maging malusog yung bata. Now, here it is. Ito mahalaga po rito. Kasi po, yung ganong klaseng gulang na bata, pagka pinakain siya ng ganon, sa ganong klaseng edad niya, paglaki, ang mariregister sa mind niya ay ano? Yung taste nung kinakain niya na yun. Alam niyo kung bakit yung ilan sa inyo hindi kayo kumakain ng ampalaya? Yeah. Eh kasi nga ho, ignorante sila sa taste ng ampalaya. Di ba? Pero kung maaga pa sana, pinakain na siya ng ampalaya, ay matutuwa siya. Pag lumaki siya, hanap-hanapin niya ang ampalaya. Kasi kasi po isang araw, hindi sa lahat ng oras, papakainin. Imagine niyo kapatid. Okay, ilang taon ka na? 15, ikaw. 17. Alright? Tingnan niyo naman kung gaano siya kalaki. Brad, ilang taon ka na? 28. Alright. 28. Now, kayo po manong, ilang taon na po kayo? 69. Alright? Now, listen, tingnan niyo mabuti. Nakikita tayo rito. Oh, may baby. Ilang taon na si baby? 1 year. Okay. Sinusubuan mo pa siya, di ba? Oo. Halimbawa ngayon, kung ito na susubuan. 15 years old. Ay lalo na may 17. Ay lalo na yung 20. 28. Ay mas nakakahiya pagka, or magdududa na kayo pag sinubuan na si Manong 69. Baka isipin nyo ngayon, may sakit po ba kayo? Di ba? Bakit 69 years old, dapat nagsusubo na siya ng kanya. Alright, so nakakita nyo? Now, etong kahalagahan. Hindi yung sinusubuan or nagpapasubo ka, kundi ano yung sinusubo sa iyo. Now, do you understand na kung ano yung sinusubo sa iyo, yan yung magugustuhan mo pag ikaw na ang nagsusubo sa sarili mo. Yun ang mahalaga doon. Kaya nga po, mahalaga na habang bata ka pa, alam mo dapat ang isinidesire mo at alam mo dapat kung saan ka mag-grow. You see, mahirap po na yung bata pa, pinalaki mo sa galit, pag lumaki yan, laging galit. Pagka yung bata, pinakain mo ng pinakain ng sama ng loob, bahalang araw, pag lumaki yan, lagi huyang masama ang loob. So naunawaan niyo po, kaya sinasabi ko lamang, hindi lamang ho pagkain physical, pero dapat maunawaan po natin na dito sa church, every time you come to church, and every time na makikinig kayo ng preaching ng salita ng Diyos, pinapakain kayo ng salita ng Diyos. At pinapakain kayo ng something na mag-i-impact ng inyong future. So at napakaganda po yan. At yan po kayo lalago. Ngayon, bibigyan ko yun sa halimbawa. Huwag kayo mag-alala, malapit na po ako matapos. And every time na sinasabi ko malapit na ako matapos, mga 2 oras na lang po yan. Alright? Now, si Paul po, sa 1 Corinthians chapter 13, ipinakita niya po yung paglago. Napakaganda po rito. Tingnan nyo mabuti. At sabi ni Paul po sa 1 Corinthians chapter 13, verse number 11, sabi niya, when I was a child. Alright? When I was a child. So natatandaan ni Paul, nung siya bata pa,
And then ang sabi niya, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man. So alam ni Paul na hindi siya laging bata. Alam ni Paul na hindi siya laging bata na sinusubuan, kundi pinapakita ni Paul, isang araw, alam niya, bawat isa sa atin, sinasabi niya, bawat isa sa atin, ay hindi tayo manatiling bata. Yung karga-karga mo ngayon, isang araw, pag kayo na natili rito, nakaupo na rin yan dyan. Pero, syempre, matanda ka na rin. Ikaw ba nanay niya? Oh yeah, so hindi, 1 year old, ilang taon ka na? 23. So pag lumaki niya, 10 years from now, ilan ka na? 33. Hindi ka na 23 ha? Alright, but listen, age doesn't matter. Sige lang, tatanda ka lang, pero pwede mo i-preserve ang katawan mo, ang mukha mo, ng bata pa rin. Okay? Now, balik po tayo sa Biblia. Sabi ni Paul, alam ni Paul na siya'y tatanda. Pero itong tatanda ni Paul, nung siya'y bata pa, nagsasalita siya ng bata. Si Pastor Louie, kilala niyo yung apo ko. Tuwan-tuwa ako sa kanya kasi yung apo ko babae. Yan ang kauna-unahan kong apong babae. At bihira ako makakitang Lorena na babae. Karamihan Lorena lalaki. Okay? So pagkakausap ni Pastor Louie, pag unang approach pa lamang ni Pastor Louie, ngumingiti na yung bata. Pero sa akin mga kapatid, hindi. Parang takot siya. Hindi ko alam mo, ba't ito itsura ito, katatakutan, kayo na magsabi. Alright? But listen, pag nakikita sa Pastor, parang madali silang magkaintindihan. Na-realize ko, ang mga anak pala ni Pastor Louie, puro babae. So parang na-master na rin ni Pastor Louie, pakikipag-usap sa babae. You see, ako po puro lalaki. Kaya kausap ko lagi mga lalaki. Kaya natutuwa sa akin, mga lalaki. Pero hindi po ako nakipagrelasyon sa lalaki. Tandaan niyo po yan. Alright. Now listen. So, here's the thing mga kapatid. Pag sinabi ni Pastor Louie, ang tawa. Minsan meron naman nagturo sa akin. Meron ko nakita na ang galing niya rin, babae nakipag-usap doon sa apo. Ano matindi? Sabi niya, sabi na ako, ang ganda ng ngiti niya. Aba, ginaya ko mabuti. Aba, ayaw pa rin ngumiti eh. So sabi ko na sa itsura siguro nag-approach. But anyways, siguro, nung tinignan ko yung mga kinasisiyahan niya at natatawa, meron isang naalala ko si Brother Hiner. Every time na makikita niya, sabi sa akin ni Brother Hiner, tingnan mo sir, makita niya lang ako, tatawa na yan. Sabi ko, oo naman, kahit na ako eh. Every time na makikita kita, tatawa ako eh. Yeah. So, gotcha. Alright, now listen, makinig po kayo ng mabuti. Sabi ni Paul, hindi sa lahat ng oras, bata ako. Hindi sa lahat ng oras nagsasalita ako ng bata. At hindi sa lahat ng oras ang pang-unawa ko ay bata. Hindi sa lahat ng oras ang pag-iisip ko ay bata. Kaya sabi niya ni Paul, when I became a man, I put away childish things. Tinanggal niya. Alam niyo ba na ang problema ngayon, parents? Yeah, ayaw kakampi ko kayo ngayon. Ang problema natin ngayon, yung mga anak natin, matatanda na, pero pagdating sa atin, parang mga bata pa. Meron naman ngayon mga kapatid, alam nyo, ang lalaki nila, pero yung nasa loob ng katawan, ang lalaki ng katawan, pero nasa loob ng katawan, ay baby pa. Dahilan sa mga kinakain. Alam nyo kung bakit yung iba sa inyo, ang hilig ninyo sa manok, sa McDonald's, sa Jollibee, and Kentucky Fried Chicken, and iba pa. Okay? Sabi ng iba, yung mga manok daw kasi ngayon, dati nung araw, di ba? Yung mga manok, magbibilang tayo nung araw. No? Yung mga native, ang tagal lumaki. Ang tagal lumaki. Pero ngayon mga kapatid, 15 days lang. Nagsimula yun sa 45 days. 15 days, ang laki-laki na. You see? Tapos yan yung ibinibenta sa McDonald's, Jollibee,
Kentucky, sa lahat ng mga chicken store. Okay? Now, ang sabi nila, meron daw ini-injection na dyan. Sabi lang nila, ito naman ho'y narinig ko rin. Pero ito po'y public na. Naka-public na po ito sa YouTube. Tinuturukan po yan ng pampalaki. Kaya ang sinumang kumakain noon na may turok na pampalaki, ay lumalaki rin. Mabilis din lumaki. Yeah. Mabilis din lumaki. So no wonder kung bakit napakarami mga kabataan yun. Ibang tubo ng mga kabataan na yun. Ang lalaki. Yeah. Okay, masyadong kabahan. Hindi ko naman tatagalan to. Alright. But ito sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Ito sinasabi ko sa inyo. Nakakita ka lamang ng malaking mama ngayon, pero baby pa ang kanyang pag-iisip. Makakita ka ngayon ng mga kabataan, pagdating sa love life, matured na matured. Pero pagdating sa pera, pingi, batang-bata pa. You see? So makikita niyo mga kapatid, ang pagkakaiba. Kaya sinabi rito ni Paul ngayon, sabi niya, nung bata pa ako, nag-iisip ako ng pambata, nang ang pangunawa ko'y pambata, ang iniisip ko'y pambata, pero nung ako'y lumaki na, iniwasan ko lahat yan. So paano mo ngayon malalaman ngayon? Malapit na. Ang isang taong nag-grow dito mga kapatid. Tinatanggal niya ngayon, of course, yung childish. Ano yung pag-iisip? Ano yung pag-iisip? Ano yung inilalagay? Sabi ko sa inyo kanina, noong bata ka pa, sinusubuan ka. At kung ano yung nakasanayan mong naisubo sa'yo, yun ang magre-register sa taste mo. Okay? So that, pagka lumaki ka, lalaki ka na meron kang magandang moral values. Nakuha niyo po? Yung isinubo sa'yo, hindi mo makakalimutan yun. Kaya nga no wonder mga kapatid, may mga bata ngayon, may mga kakahapon lamang po. No, I think, I think Wednesday, kahapon, Wednesday. May lumapit po sa akin. Sabi niya, Pastor, sabi niya, ako ay backslider, sabi niya. Sabi niya, I grew up in this church, ganyan-ganyan sinabi niya, but I grew up, sabi niya, dati siyang US Army. At nag-spend siya ng 8 years sa US Army. Nakadestino po siya sa New York, sabi niya. Pero, alam niyo, sabi niya, nung lumaki na ako na ganito, sa pag lumaki ako simbahan, na-miss ko yung ganito. Kaya yung unang punta ko rito, sabi niya, this is really where I grew up. Kaya bumalik siya. Kaya hinahanap niya. Yan ang sinasabi ko po sa inyo. Nang una, ito po yung lesson dito mga magulang. Hindi niyo panghihinayangan kung ang mga anak ninyo ay dinadala niyo rito. Huwag niyo lang patutulugin. Bakit? Kasi ito yung panahon na pinapakain ninyo. Pinalalasahan ninyo sila ng magandang lasa sa buhay. Pinalalasahan ninyo sila ng magandang values sa buhay. Naakala natin mga kapatid, yung mga bata ngayon hindi mo na masaway, yung mga bata ngayon matigas na ang ulo, yung mga bata ngayon halos hindi mo na maturuan, yung mga bata ngayon utusan mo, tawagin mo. Ay, pambira, nakatatlong tawag ka na hindi pa nagre-response. Bakit? May ibang kinabibisihan. Bakit yung ibang kinabibisihan? Nakikita niya, makikita mo sa bata ngayon kung ano na ang kanyang pinapahalagahan. So yung kanyang value sa buhay kapatid ay hindi na maganda. You see, bakit hindi ka agad tumutugon sa tawag natin? Kasi nga, hindi na mahalaga yung tawag mo. Alam niya na paglilinisin mo lang siya. Alam niya na paghuhugasin mo lang siya ng plato. Alam niya na paglilinisin mo lang siya ng kwarto. See that? So yung values ay mahirap na. Mababa na yung values ng mga bata ngayon. You see? So you understand? Kaya nga po, itong mga ginagawa ninyo, salamat sa Panginoon na sinasama nyo rito ang mga anak ninyo kahit maliit pa. Alam nyo kung bakit? Ito yung panahon na sinusubuan mo sila. Bahalang araw sa buhay nila na hindi na sila susubuan, sila na mismo ang pipili ng
sa buhay nila, ng tamang panlasa sa buhay nila. Ang hahanapin nila, hindi tamang panlasa, kundi yung nakasanayan nilang panlasa. Walang iba, kundi yung sinuko nyo nung bata pa sila. Eh, paano ngayon ang mga bata? Hindi na nakakatikim ng suko. Wala na siya. Ibig ko sabihin, wala na silang naririnig sa magulang. Kaya no wonder, may mga bata tayo ngayon, mga kapatid, na lumalaki. Pag dinala mo sa ganito, kakantsawan ka ba? Pag dinala mo sa ganito, makakita ng ganitong klase mga kabataan, mukhang sila pang katawa-tawa. Pero yung itsura nila, hindi nila nakita, nakatawa-tawa. Kahit nakahubad na halos sila. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina, na nakasanayan na nila sa ganung klaseng buhay na parang tama na. Alam niyo, ang kasalanan pagka marami nang gumagawa, mukhang hindi na kasalanan. See? Naunawaan niyo po, kaya mahalaga po yung lumago sa pagkakilala. Kasi yung values sa buhay natin ay habang nag-grow ka, while you are adding in getting more of God, yung values mo ay tumataas. Tumataas. Kapatid, kung walang nadadagdag sa inyong pagkaalam at pagkakilala, hindi kayo lalago. Hindi kayo lalago. Noong araw, alam ko rin yun eh. May mga lalaki rito, kanya si Master, siyempre sundaan nila. Alam niyo yung mga ganyan. Alam niyo nung araw, alam ko pagka nakainom ako, nakamariwana ako, tingin ko sarili ko, gwapo ako. Mabuti lang ako lang tumitingin. O pagka tumingin yung iba, bahala na sila. Pero tingin ko sa sarili ko, gwapo ako. You see? Now, you understand that? Pababa ng pababa yung values. Pero nakilala ko ng lubusan ng Panginoon, tumaas ang aking values. Ngayon, yung dating sinasabi kong gwapo ako, sus, Ginoo. Kapangit pala. O yan. Akala mo pag nakainom ka, gwapo ka. Akala mo pag nakainom ka, lalaki ka, tuloy ka lalaki. Hindi. Tapos pag kami hawak ang Bible, ang tingin sa iyo bakla. Kaya nung araw, ayaw natin humawak ng Bible, ayaw ko ng Bible, ayaw ko magpahalata na ako ay laki sa Sunday school, na ako ay pupunta sa church, sa Baptist church, na ako ay nagba-Bible, na ako ay nag-aawit ng si Jesus ang daan sa kalangitan, sa kalangit. Ayaw ko mahalata ako ng mga kaibigan ko na ganyan ako. Kinaihiya ko yung patungkol sa Panginoon. Pero kasi tingin ko, lalaki ako, dapat umiinom ako, tapos ay ikipagsuntukan ako. Gano'n ang pagkaunawa ko sa lalaki. Sabi ni Paul, nung ako'y tumanda na, napalitan ko na ang aking pangunawa sa buhay. Napalitan ko na yung values. Na-realize ko, mga kapatid, hindi pala kabaklaan ang humawak ng Biblia. Sapagkat in the first place, yung bakla ayaw ng Biblia. Kung meron man dito, nagkukunwari lang. Now, so you understand? So nakita ko, na-realize ko mga kapatid, na yung pang-unawa natin naapektuhan as we grow. Yung inalalagay natin sa isipan natin, naapektuhan as you grow. Bakit? Ito ngayon mga kapatid. Okay? Pagka meron kang naririnig na hindi maganda at alam mo hindi mo kailangan, hindi mo ilalagay sa isipan mo. Yan yung lumalago. Yan yung nag-i-increase. Yan yung nag-grow. Bakit? Hindi mo kailangan eh. So nagkaroon ka na ng panibagong pananaw. Noong araw, kayong mga nandito mga kabataan, marami mga teenagers dito, makinig kayo mabuti. Pagka sumang-ayon kayo ng sumang-ayon sa gusto mangyari ng mga kabataan ngayon, sa mga babae, bata pa kayong mabubuntis. Yung mga lalaki, bata pa kayong makakabuntis. Bata pa kayong magiging disgrasyada. Isang araw magkakaanak kayo ng anak ninyo, walang tatay o walang nanay. Ang tanong, paano ba yung bata na walang magulang? Di problema na naman sa lipunan.
Pag naging problema sa lipunan, sisisihin natin ang gobyerno. Pero kung tutuusin, yun po'y pagpapahayag ng kakulangan sa edukasyon mula sa salita ng Diyos. Bakit? Yung mga kabataan, ang pananaw nila sa kanilang isipan is, uy, 15 ka na, dapat may boyfriend ka na. Dapat may girlfriend ka na. Tapos yun, naglalakad-lakad sila, pinagmamalaki-laki nila, naghahawak-hawak sa kamay, you know. Tapos may ka-text-text sa gabi, abutan kayo ng alas 2, you know. You know, yung iba maya-maya, ang sarap kayo mag-usap-usap na, ang tawag ng video call, yeah? Video call. You see? So, you understand? And then later on, marirealize nyo na hindi lang kayo hanggang doon. Isang araw, mas lalalim pa kayo. Pero mga kapatid, etong tanong ko sa inyo mga kabataan, are you ready for it? Are you ready for it? Handa na ba kayo sa desire ng katawan ninyo? Hindi pa. Because I can tell you, I know, 13 years old, may anak na. Na dapat mag-jolage pa yun. Na dapat nakikipagpitik-pitik pa yun. Gumagano pa yun. Naglalaro pa dapat siya. Pero ngayon, hindi na nag-aalaga na ng baby. Why is that? Kasi ang kanyang pananaw is, kasama yung mga kabataan, mating gabi na nasa kalsada pa. Bakit? Dapat kasi in ako. In. Ayokong kakatsyon ako ng kaibigan. Disisiyente ka na, wala ka pang boyfriend? Lalong-lalo, hindi ka pa naman pangit na nagkakaroon ng bulahan, you know. So, tapos meron namang magpapakute sa yung lalaki, nakala mo kaya na bumili ng bigas. Hindi naman pwede. Takot kang mag-ani. Takot kang lumusong sa palayan eh. Tapos kung makasabi, I love you. Diba? Hindi nga marunong maghugas ng plato. Basag lahat yung baso. Tapos sabi, I love you. Pero alam niyo, kaisipan lamang nila, pambata. Ang problema, papasukin nila ang usaping pambata na hindi nila alam ang resulta noon ay hanggang sa pagtanda. Yun ang masakit. Na yung magiging problema mo sa pambata, magiging problema mo yan. Trauma mo yan hanggang sa ikay tumanda. Ilan ngayon sa mga kabataan na takot na mag-asawa? Bakit? Dahil sa kanilang past. Am I helping you? I'm serious about this. Ilan sa mga kabataan ngayon na gumagawa na silang desisyon, ayaw ko ng asawa. Bakit? Dahil sa takot nila na malaman na kailan mo papangasawa yung kanilang past. Bakit nagkaroon ng past? Dahil sa kanyang kaisipan, pambata. Pambata, mapusok. Kaya nga mahalaga, inuulit ko po mga magulang, na dapat ngayon pa lamang dalhin natin sa church at ipakain natin. Alam kong hindi nila magugustuhan to. Minsan, kapatid, yung usapin sa simbahan, hindi attractive sa mga bata. Hindi attractive. Parang papait yan, na pinapakain mo ng baby. Tapos pagka sila'y kakain na, ang tagal sa mesa. Pero pagkahapdog ang ulam, wala ka agad. Pero alam nyo, kahit na ayaw nila, pinakamaganda mga magulang, makinig yung mabuti. Eto, kahit ayaw nila, paupuin nyo. Dalhin nyo sa church. Listen now, eto ang dapat yung gawin. Una sa lahat, magtiwala kayo kay Pastor Louie na mapapakain ang inyong sarili, ang inyong kaluluwa ng maayos na pagkain. Upang pagdating sa labas, ang dami ng anak dyan. You see, alam niyo yung baby, kapatid, na pinakain at sinanay sa papait, sinanay sa ampalaya, dumating man dyan ang maraming pagkain sa paligid niya, ang pipiliin niya, yung nakasanayan niyang panlasa. Same thing sa church. Dumating man ang temptation sa labas,
Girls, boys, paglabas nyo rito, ang dami niyan. Pero nais ko sabihin sa inyo, kung nasanay kayo sa mataas na values sa buhay ninyo, hindi kayo bababa sa banal ninyo. Yan ang kahalagahan ng Panginoon. You have to grow. This is not a joke. Hindi biro ito sa buhay na ito. Isang araw, whether you admit it or not, kayong mga teenagers ngayon, hindi kayo laging ganyan. Kung bibigyan pa kayo ng Panginoon ng mahabang buhay, isang araw, makakaharap kayo ng problema. At pag nakaharap kayo ng problema, paano nyo tatratuhin ang problema? Kung hindi kayo mag-grow dito. Lahat ng bagay, listen na, naunawaan nyo ba ng tao ay binubuo ng bones at saka ng lamang ng muscle? Di ba? Binubuo yan. Bakit nagtutulungan yan? Kita mo yung paa natin dito, may buto yan. Pero huwag yung sabihin na ang buto niya, yun lang ang nagdadala ng lahat. No, may muscle na tumutulong. Pagdating sa braso, merong bicep, merong tricep. Okay? Pag nag-push up ka, hindi lamang yan, hindi lamang buto ang gumagawa niya, tumutulong yan. Pati mga muscles natin tumutulong yan. At pagka meron ka mang papanggain, ibablock. Pag-block mo na ng buto, hindi yung buto lang ang magbablock, kundi yung muscle. Tumutulong-tulong yan. Now, you understand sa buhay na ito, same thing salita ng Diyos. Pag nandiyan ka na sa labas, ang dami mo ng pagpipilian, ang dami ng temptation. Pero alam nyo, ang shield natin, sabi ng Biblia, salita ng Diyos. Pagdating ng problema, hindi na sa'yo strain sa problema, hindi ka na matakot sa problema. Bakit? Meron kang kilalang Diyos na pwede mong tawagan na sabi nga ni David, though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. See? Yan ang sinasabi ni David. May kilala kang Diyos. Alam niyo yung problema, kapag ka wala kang kinikilala ng Diyos, pag nagka-problema ka na, wala kang natatawagan. Natawag mo na si nanay mo, natawag mo na si tatay mo, natawag mo na kaibigan mo, natawag mo na kamag-anak mo. Lahat sila ay walang magagawa. Pero isa na lamang ang pwede mong tawagan na mayroong magagawa. Walang iba kundi ang Diyos. Pero hindi mo tatawagan ng Diyos kung hindi mo nakikilala ang Diyos. At para makilala mo ang Diyos, magsimula ka doon sinabi natin kanina. Sa mga bisita po namin ngayon, ang unang hakbang sa pagkikilala sa Diyos, kilalanin mo siya na siya ang iyong tagapagligtas. Mamaya, after the service, lalapitan kayo rito ng mga members ng church na ito at meron lamang ipapakita sa inyo yan for few minutes kung paano tanggapin ang Panginoong Kristo bilang sariling tagapagligtas. At diyan magsisimula ang lahat. Pero huwag niyo tatandaan, sinabi ni Peter, grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Gusto niyo tumaas ang value mo, mag-grow ka. As you grow, nag-grow rin yung values mo. Tumataas din. See, lahat po yan, tignan natin yan sa ganyang klaseng anggulo. Huwag kayong mananatiling bata, isang araw, mag-iisip ka na ngayon. Hindi na isip bata, hindi na pang-unawang bata, kundi na unawaan mo na ang buhay mo kung paano mo dadalhin ang buhay mo. Yan mo ang Biblia. Yan ang magbibigay sa atin ng Biblia. Kaya huwag niyong sayangin yung pagpunta niyo rito, huwag niyong sayangin. This is the best time that you will educate yourself. Kailangan po natin yan. Ayaw po, natulungan po kayo ng mensaheng ito, tumayo po tayo lahat, at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita.